Hello, what's up mga Kero TV and welcome back to my channel. For today's video, we have the LTO exam 2024 non-professional DL code A, A1, A2. Kailangan natin mag-review para sigurado pasado ka. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. At simulan na natin. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magresulta ng sagabal o masamang aksidente. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. One way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Tamang sagot, letter A. One way. Magkano ang ipinapataw na multa sa unang opensang paglabag sa RA number 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle? A. 1,500. B. 3,000 pesos. C. 5,000 pesos. Tamang sagot, letter B. 3,000 pesos. Ang kumikislap na berdeng ilaw ay nangangahulugang A. Hinto. B. Magpatuloy na may pag-iingat. C. Bagalan at maghanda sa paghinto kung saan tatawid ang tao naglalakad. Ang tamang sagot, letter B, magpatuloy ng may pag-iingat. Sino ang partikular na hindi kasama sa RA number 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. B. Batang kailangan pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa pangit na panahon. B. Sa mabigat na daloy ng trapiko. C. Kapag nagmamaneho. Tamang sagot, letter C. Kapag nagmamaneho. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy na paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ng iyong bilis. Tamang sagot, letter B. Magmabagal. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi ka maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan na mauna ang sasakyan. Tamang sagot, letter B, manatili sa kasalukuyang bilis. Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo pa bang magplano ng mga pahinga? A. Hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka kaagad. B. Hindi. Pagpapagasolina labang ang kailangan. C. Oo. Makakatulong ito sa konsentrasyon. Tamang sagot, letter C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Din sa mga sumusunod ang nakalarawan. A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Tamang sagot, letter C. Ilog. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ng mga ito. Tamang sagot, letter A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon.
Tama ba na ang mga direksyon na binibigay ng mga traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signal at pavement markings? A. Mali. B. Tama. C. Tama. Pasubaling ang traffic enforcer ay may ranggo. Ang tamang sagot, letter B. Tama. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ng taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ng taong naglalakad. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ng takbo bago lumiko. B. Bilisan ng takbo habang paliko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo bago lumiko. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Tamang sagot, letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. B. Hindi pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Tamang sagot, letter B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Ano ang gagawin mo kung ang brake lights ng nasa harap mong sasakyan ay umilaw? A. Maghanda ng pumreno. B. Bumusina. C. Lumiko sa kanan o kaliwa. Tamang sagot, letter A. Maghanda ng pumreno. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pa mga sasakyan ay mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis ng pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot, letter C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal tumawid ng hayop. B. Kulungan ng hayop. C. Tawiran ng hayop. Tamang sagot, letter C. Tawiran ng hayop. Pag may sakit, ang iyong kakayanan sa pagmamaneho ay maaring maging hindi maayos. Dapat kang A. Uminom lamang ng kakaunting gamot. B. Makipagkita sa iyong doktor kada bago magmaneho. C. Huwag magmaneho matapos uminom ng kahit anong gamot. Tamang sagot, letter C. Huwag magmaneho matapos uminom ng kahit anong gamot. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikom pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikom pakaliwa. C. Hindi pinahihintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Hindi pinahihintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Upang mabawasan ang pinsala ng iyong sasakyan sa kapaligiran na dapat mong A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na kalye. C. Gumamit ng mga busy na ruta. Tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Sa anong pagkakataon hindi maaaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Tamang sagot, letter C. Sa blind curve. Kumpletuhin ang tamang pahayag.
Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng sandali. C. Maliban sa pagbibigay ng senyales na nakarating ka na. Tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. Ang mga sumasakay ng motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A. Mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng pulis o guwantes. Tamang sagot, letter B. Mga crash helmet. Nais mong kumaliwa sa crossing na may berdeng ilaw na tumuturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo. Maaari kang lumiko pakaliwa. B. Hindi ka maaaring lumiko pakaliwa. C. Hindi. Maghintay hanggang maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Tamang sagot, letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit sanhi ng stress at pagkabigo sa pagmamaneho ng sasakyang demotor. Sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakakaranas ng A. Matinding trapiko o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Tamang sagot, letter A. Matinding trapiko o gridlock. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Pula. B. Orange. C. Puti. Tamang sagot, letter C. Puti. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbibigay ng signal na ito. Dapat mo ito A. Huminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Itigil ang antas sa braso ng nakakasakit. Tamang sagot, letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Ano ang dapat gawin ng driver kung siya ay nasa loob na ng interseksyon nang biglang maging dilaw ang ilaw pantrapiko? A. Bagalan ng takbo upang hayaan ang ibang mga sasakyan na makatawid. B. Otomatikong huminto sa kalsada. C. Ang driver ay maaaring magpatuloy ng maingat. Tamang sagot, letter C. Ang driver ay maaaring magpatuloy ng maingat. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi ipinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books o email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free devices. Tamang sagot, letter C. Paggamit ng hands-free devices. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ng traffic enforcers. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng mga daan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Tamang sagot, letter A. Gumawa ng signal. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Walang mag-o-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit anong oras. C. Naghahati sa trapiko na gumalaw sa magkabilang direksyon. Tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumalaw sa magkabilang direksyon. Ang driver ay nararapat laging magbigay ng daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay
A. Malalaking sasakyan. B. Maliliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Tamang sagot, letter C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin: A. Bago umalis sa interseksyon. B. Habang patungo sa interseksyon. C. Bago lumiko sa interseksyon. Tamang sagot, letter C. Bago lumiko sa interseksyon. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Huminto bago pumasok sa interseksyon. B. Bagalan ng takbo pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. C. Pumasok agad sa interseksyon. Tamang sagot, letter B. Bagalan ng takbo pagkatapos ay pumasok sa interseksyon kung ligtas. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorista lamang. B. Lahat ng gumagamit ng kalsada. C. Mga taong dumadaan lamang. Tamang sagot, letter B. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ano ang susunod sa kulay na ito? A. Asul. B. Berde. C. Pula. Tamang sagot, letter C. Pula. Alin sa mga sumusunod ang hindi ligtas na lugar sa paglusot o pag-overtake? A. Kapag papalapit sa tulay o kurbada. B. Sa intersection. C. Lahat ng sagot. Tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ano ang nararapat gawin kung may sasakyang nag-o-overtake sa iyo? A. Bilisan ng takbo upang walang makapag-overtake. B. Panatilihin ang bilis ng takbo. C. Tapakan ng preno at hayaang makalampas ang sasakyang nag-o-overtake. Tamang sagot, letter B. Panatilihin ang bilis ng takbo. Ang ibig sabihin ng kumikistap na pulang ilaw ay A. Huminto. B. Pagpatuloy. C. Bagalan ng takbo. Tamang sagot, letter A. Huminto. Ano ang dapat gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan ng takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ng takbo. Tamang sagot, letter C. Bagalan ng takbo. May nag-iintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan silang makatawid at maghintay. C. Huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Tamang sagot, letter B. Huminto, hayaan silang makatawid at maghintay. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. B. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. C. Laging igiit ang karapatan sa daan. Tamang sagot, letter A. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga signs na bilog, nakabaliktad na tatsulok, o octagonal at may pulang kulay na hangganan o red color na border ay tinatawag na A. Mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning sign. C. Mga palatandaan na nagbibigay sa kaalaman. Tamang sagot, letter A. Mga palatandaan ng regulasyon. Kapag ang sasakyang nakaharap sa iyo ay may nakakasilaw na ilaw na bumubulag sa iyong paningin, ano ang gagawin mo? A. Buksan ang iyong headlight ng nakakasilaw. B. Huwag tumingin sa nakakasilaw na ilaw. Tumingin ng mabilis sa kanang bahagi ng daan. C. Tumingin sa nakakasilaw na ilaw. Tamang sagot, letter B. Huwag tumingin sa nakakasilaw na ilaw, tumingin ng mabilis sa kanang bahagi ng daan. Ano ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right of way? Ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok.
Tamang sagot, letter A, baliktad na tatsulok. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok. B. Umpisa ng tinakdang bilis. C. Katapusan ng tinakdang bilis. Tamang sagot, letter C, katapusan ng tinakdang bilis. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Mga traffic signal. B. Pavement markings. C. Traffic hazards. Tamang sagot, letter B, pavement markings. Ilang araw bago asikasuhin ang paglabag na batas trapiko sa LTO upang maiwasan ang pagkakasuspindi? A. Sa loob ng 15 araw. B. Sa loob ng 10 araw. C. Sa loob ng 30 araw. Tamang sagot, letter A, sa loob ng 15 araw. Ayon sa RA number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act, naaabot o nayayakap dapat ng batang angkas ang baywang ng driver. Komportableng na itatapak ang paa sa footpeg at A. Hindi dapat bababa sa 5 talampakan ang taas. B. Kinakailangan nakasuot ng standard protective helmet. C. Kinakailangan may pahintulot ng magulang. Tamang sagot, letter B. Kinakailangan nakasuot ng standard protective helmet. Kapag lumiko mula sa isang interseksyon papunta sa one-way na kali, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanan na linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Tamang sagot, letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago mo gawin ang pagliko. Tamang sagot, letter A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Ang karatula sa limitasyon sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirerekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinaka maayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirerekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. Tamang sagot, letter B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Pinahihintulutan ng Temporary Operator's Permit o TOP ang nahuling driver na nagmamaneho ng sasakyan sa loob ng hindi lalampas sa A. 72 na oras. B. 1 linggo. C. 15 araw. Tamang sagot, letter A, 72 na oras. Sino ang prioridad sa interseksyon kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Pagpasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Tamang sagot, letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan.